Hello Idol Mark, ito na po ang part 3 ng aking Secret Files XPG. Nakapagpaalam na ako sa asawa ko na kailangan ko samahan ang boss ko sa kanyang business trip sa Italy at pumayag naman ito. Di alam ng asawa ko ay isang fantasy sa kama ang magaganap sa aking boss sa Italy. Di na ako nagdala ng mga gamit dahil dun na lang daw kami bibili ng mga damit ko. Isang private jet ang aming sinakyan at talagang namangha ako Idol Mark dahil ganito pala routine ng mga mayayaman at ngayon ko lang naranasan sumakay ng private jet. Ilang oras ang lumipas nakababa na kami sa paliparan na agad naman kami sinalubong ng luxury car ng boss ko. Tinungo namin ang isang 5-star hotel sa Italy na lalo ko nalula sa karangyan ng paligid ng hotel. Isang malaking room ang kinuha ng boss ko. Ilang sandali ay isang maraan na halik ang ginawad sakin at sabay himas ng aking hinaharap. Kahit pagod sa biyahe ay walang pakundangan inangkin ako ng boss ko. Dahan-dahan niya hinubad lahat ng saplot sa aking katawan. Gusto ko maranasan ang puwiten mo. Ani nito sa kanya kaya't kinabahan ako dahil alam kong masakit at first time ko gagawin yon. Wala naman ako choice kundi pagbigyan ng boss ko dahil nakataya dito ang buhay ng asawa ko. Nilasap niya ang malulusog kong hinaharap. Walang sawa niya nito sinakmal at nilero ng mga dila niya na agad ko naman ikinaungol. Hindi pa siya nakontento. Pinasok pa niya ang hintuturo sa aking pagkakabay na ikinaangat ng aking puwiten sa kama. Magaling ang boss ko sa romansa at magpaligaya sa kama na kahit sa ganong paraan ay talagang nilalabasan ako na never nagagawa ng asawa ko. Agad ako pinaswat sa kama habang nakatuwad sa harapan ng boss ko. Dahan-dahan niya pinasok ang nota sa aking puwiten na ikinaatras ng aking baywang dahil sa laki at sakit na naramdaman, ngunit hinailan niya ng marahan ang aking baywang sa kanyang nota kaya ako napasinghan at napasigaw ng aray dahil ramdam ko ang pagrag-asa ng matigas na bagay sa aking puwiten. Walang awa labas-pasok ang ginawa ng boss ko sa akin na ikinasigaw ko ng sobra, ramdam ko ang sakit at pagkapunit sa part ng aking puwiten. Kitang-kita ko sa mga mata ng boss ko ang pananabik nito habang inaangkin ako, di ko rin maitatanggi na nasasarapan ako sa pagiging sadista ng aking boss. Lalo pa niya sinagad at sabay sabing, ang sarap mo talaga Eha. Huwag ka mag-alala magiging memorable ang sex life mo sakin. Sabay bayo siya sakin nang mabilis ang sinasabi niya ang mga katagang na yon. Di ko alam Idol Mark pero ramdam ko sa kaloob-looban ang nota ng boss ko na sobrang nagagalaiti na parang ilang sandali ay pwede sumabog. Kinabig ako ng boss ko patayo at pinaharap sa dingding at doon niya ako sinimulan ulit ang kinin sa pagkababae ko. Dama ko ang gigil ng mga kamay ng boss ko habang binababoy niya ako. Nilalaro din niya ang aking hinaharap na lalo nagbigay ng sensation sa aking katawan kaya taas-baba ang ginawa ko sa nota niya na ikinasaya naman ng boss ko. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Hudyat yun na nilabasan na ang boss ko. Napaluhod ako habang nilalasap ang malapot na buko juice sa boss ko. Naligo muna ako bago matulog. Aalis ang boss ko dahil meron siyang urgent meeting dito sa Italy kaya't iniwanan niya akong Mastercard at ilang cash para sa aking shopping kapag nakapahinga na ako. Hapon na rin ako nagising Idol Mark kaya't naisipan ko mag-ayos at dahil wala akong dalang damit, naisip ko muna suotin ang damit na suot ko kanina. Kumuha na ako ng taxis para magpahatid sa clothing shop sa mall. Pagkasakay ko narinig akong lalaking tumatawag sa akin pero malayo kaya naisip ko na guni-guni ko lang yata kaya agad na ako pumasok sa loob ng kotse. Pagkadating ko ng mall ay agad ako pumasok para makabili ng mga damit. Di ko aakalain na masyado mamahalin ang mga damit pero sabi ng boss ko, bilihin ko lang daw kung ano magustuhan ko kaya't walang pagdadalawang isip na bilhin. Pagkalabas ko ng mall, isang malakas na kamay na humila sa akin sa gilid ng building ng mall kaya't bago pa ako pumiglas ay narinig ko ang pamilyar na boses. Isang malakas na sampal ang ginawad ko sa lalaking humila sa akin. Walang iba kundi si Michael ang kumpare namin ng asawa ko at ang dahilan kung bakit nasa kamay ako ng boss ko. Ilang mura at iyak ang binitawan ko kay Michael dahil sa nagawang kasalanan ito sa amin. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ang mga sampal ko sa kanya. Isang sorry lang sinabi nito at nakikiusap na makinig ako sa sasabihin niya. Di ko siya pinakinggan at lakad palayo, isang boses na babae ang narinig ko na nakikiusap na pakinggan ko ang asawa niya,
Si Jessa. Opo Idol Mark, kilala ko ang asawa ni Michael at matalik ko rin siya kaibigan. Isang coffee shop kami umupo ng tatlo, binasag ni Michael ang katahimikan. Nabalitaan ko na nagwa-work ka na kay Sir Henry. Tumango lang ako at sinabi ni Michael na hindi totoo na nagnakaw sila ng asawa ko sa kumpanya. Ang totoo ay planado lahat ang nangyari sa akin. Dahil ang asawa ko ay kalaguyo ang anak ni Sir Henry at nang nalaman ama nito gumawa ng hakbang na di ko sinang-ayunan. Sinabihan ko ang asawa mo pero nagalit ito sa akin at wag ko daw siya pakialaman, at kinaumagahan din yun pinagbintangan ako nagnakaw sa kumpanya na di ko magagawa. Sinabihan ako ni Sir Henry at ng asawa mo na wag ko daw sasabihin sa'yo ang kanilang plano dahil noon pa, matagal nang may pagnanasa sa'yo ang aming boss. Gusto ko sana ipaalam sa'yo ang balak nila pero nawalan ako ng oras dahil ilang armado ang nagpaulan sa aming bahay na agad kami umalis ng bansa. Di ko aakalain na makikita kita dito. Humagulgol ako ng iyak sa mga nalaman ko Idol Mark. Nagtaka si Michael at sabay sabing, huwag mong sabihin, di ko na pinatapos ang sasabihin ni Michael. Napamura na lang ito at hinampas ang mesa na pinakalma naman ng asawa nito. Hanggang dito muna Idol Mark ang aking part 3 ng Secret Files ko. Medyo nadala ako sa nakaraan Idol Mark na hanggang ngayon binabangongot pa rin ako ng nakaraan. Pakihintay na lang Idol Mark ng part 4 ng aking Secret Files. More power sa inyong YouTube channel at sa platform na nagbibigay ng lakas loob sa mga kagaya ko na may tinatagong secret files sa buhay.